Dumarami ang mga naaaliw sa mga drone. Pero paano kung bukod sa vlogging at light show, may iba pa itong gamit? Tulad ng pagdetect ng mga sakit na mga pananim. Yan mismo ang tampok natin tonight. Kaya tara, let's change the game. It's not a bird, not a plane, not your usual drone o aerial vehicle. Dahil alam niyo bang sagot niya ng aerial survey para makatulong sa larangan ng disaster risk reduction at agrikultura? Kasing kisig ng lawin, ang Harmonized Aerial Watch and Knowledge-Based Survey o HAWKS for short. Aerial component ito ng Asimov program o Autonomous Societally Inspired Mission-Oriented Vehicles na pinangungunahan ni Dr. Jose Rubrico under the DOST Advanced Science and Technology Institute noong 2021. So yung isang ginagawa is disease detection and then crop monitoring. If you want to see how large your crop is, cropland. So kasali na din yung 2D and 3D surveys, kasali yung navigation, localization and mapping, and also communications. Malaki ang naging papel ng Artificial Intelligence o AI sa programming ng HAWKS, na nabigyan naman ng halos 30 million pesos funding ng DOST, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Nagkaroon sila ng chance na isulong yung artificial intelligence at robotics sa isang programa na magkakaroon ng chance na makatulong sa hindi lang sa industriya and also yung enabling technologies na pwede mo siyang i-extend, pwede mo siyang gamitin sa iba pang areas or fields. Kasama ang mga taniman ng saging at nyog sa target matulungan ng HAWKS. You train your models with a lot of data. We develop computer vision models. For example, if you fly over a plantation, may magsasabi na ito may sakit, ito walang sakit. Or magbibilang kung ilan yung saging doon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ground testing and improvement para rito. Our steps now are to develop the technologies further so that when we bring them sa stakeholders namin sa field, gagana sila as expected. Essentially, one of the primary goals of yung Asimov program and the Asimov HAWKS project ay mag-develop ng technologies for autonomous robots. Ang ibig sabihin nun, yung isang drone katulad nito, pwede mag-operate sa isang mission with minimal human intervention. Mga kapuso, another super advanced solution in the agricultural sector na pwede rin gamitin sa disaster management. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, may partidong pumayag na tumakbo ang miyembro nito sa ibang partido. Nadagdagan din ang nag-anunsyo ng senatorial slate. Nakatutok si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin.
Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inanunsyo naman ng partido lakas ng masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio de Guzman at Attorney Renacio Luque Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Definitely a head-turner ang ating kapuso global fashion icon Heart Evangelista na present sa isang show sa Paris Fashion Week. Nakasama pa dyan ang media personality na si Kylie Jenner na rumampa rin sa red carpet. Muling binigyang buhay ang GMA Pictures film na Jose Rizal ang pinagbidahan ni Cesar Montano. After 26 years, magbabalik yan sa big screen bilang bahagi ng Sine Sigla 50. Tampok rito ang 50 greatest movies ng MMFF na mapapanood sa halagang 50 pesos kada movie. The Dark Knight officially has his own star sa sikat na Hollywood Walk of Fame. Si Batman ang kauna-unahang superhero na nagkaroon ng sariling star sa pamosong Walk of Fame. Siyempre, all out ang support ng fans na nagbihis Batman pa. Nakapag-Do-Re-Mi Challenge na ba ang lahat? Sa mga hindi pa, panoorin ang pagkasadya ni ilang kapuso stars kabilang si The Clash host Julian San Jose at Judge Lani Misalucha. Makichika kay Lars Santiago. Ehem. Lahat ba nakapag-vocalize na sa latest TikTok trend? Si The Clash champion Marian Osabel, #tiyaga hanggang makarating sa dulo. No, I was trying to do double. Struggle is real naman para sa mag-asawang Megan Yang at Mikael Daez. Effortless naman para sa social media influencer at half Pinay na si Bella Porch ang challenge. Di rin nagpahuli ang Asia's Nightingale at The Clash judge Lani Misalucha. Pero si The Voice Kids coach at The Clash class master Julian San Jose naman, one take, no mistake at walang sablay sa mga nota. Ang tila vocalization na yan ni na Julie at Lani, paghahanda lang sa performance nila. Sa isang multi-artist concert para sa mga batang cancer victims. Sobrang malapit po yung puso ko sa mga bata. I've been in touch with the Philippine Children's Medical Center for more than a decade na po ata yun. Para sa akin, walang kapantay ang pinagdadaanan ng mga batang ito. Siyempre, tayong mga adult, it's so hard for us to see them suffer. Sa susunod na buwan, nakatakdang pumunta sa Japan si Julie, kasama si Raver Cruz at iba pang Sparkle artists para sa Sparkle World Tour. Bukod sa gagawin nilang show, may iba pang plano sina Julie at Raver habang nasa Japan. Plano po kasi namin puntahan yung isang guitar store. Hopefully go to Disney Sea. Yun, para may para mag-unwind. Si Lani naman, hihintaying matapos ang The Clash sa kababalik sa Amerika. Doon ako magki-Christmas. Looking forward ako na mag-spend naman ng Christmas sa mga anak ko tsaka sa mga apo ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Magkasunod na naharang ng Philippine Coast Guard ang isang barko at isang bangka
na sangkot umano sa iligal na bentahan ng krudo sa Manila Bay. Tinangka umanong tumakas ng barko. Nakatutok si Marisol Abduraman. Habang nagpapatrolya bandang alas 11:30 kagabi, naispatan ng Philippine Coast Guard sa Manila Bay ang barkong ito. Bukod sa madilim dahil walang ilaw, kahina-hinala rin umano ang aktibidad nito. Nasa lubong namin sila, wala silang ilaw. So, ang first thing na nakita namin, baka something wrong. Sa unang tingin pa lang, nakitaan na ng paglabag ang vessel na ito kaya nilapitan ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Philippine Coast Guard. Dito nga nadiskubre na meron palang laman ng krudo ang compartment nito. Nung chinek namin, wala siyang mga dokumento, yung mga crew, walang dokumento, pati yung mga kargamento nila. Nagtangka pa umano silang tumakas. They're trying to evade the apprehension. That's why we immediately conduct the operation. Yun, nahuli namin sila. Huli ang 7 sakay nito, kabilang ang kapitan ng barko. Ibili po kami ng krudo. Saan? Sa mga tagbot po. Tagbot. Tapos? Pagtapos namin, alis na lang po kami. Tapos, saan niyo po binabagsak ang mga krudo? Yan po sa Nabotas. Pag-aamin din niya, 2 beses na silang nahuli. Bandang alas 4 naman na madaling araw. Nakita ang bangkang ito sa Manila Bay pa rin. Almost the same modus operandi. Nakita nila na wala ring ilaw, suspicious din yung galaw. Hindi naman siya designed for carrying such kind of cargo. So that's why they was also apprehended by our patrolling Coast Guard. Wala rin umanong mga kaukulang dokumento ang nasabing bangka na may karga ring krudo. Gano'ng kadami na ikakarga sa bangka mo? Siyam na drum, 8. So yung pinagkuhanan mo, iba sa pinagkuhanan nila? Magkaibang barko? Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan kinukuha ng mga nahuling barko at bangka ang mga krudo. Usually ma'am, ship to ship na transfer yan ang ginagawa nila. Dito rin din lang po halos yan paikot sa ganitong klase ng bangka, sa capacity and capability po niya. We assume na within the AOR lang po ng ating Manila Bay. Sasampahan ng mga kaukulang reklamo ang mga nahuling tauhan ng mga vessel. Pre-departure inspection at Master's Declaration of Safety Departure, they violated such memorandum circular. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Coming soon, ang upcoming film ni Derek Monasterio at El Villanueva na si Sentro sa Hazing. Tapos na ang shoot nila kaya sa taping ng Pulang Araw na busy si Derek. At bakit kaya enjoy raw siya? Makichika kay Lars Santiago. Tapos na nina Sparkle Stars Derek Monasterio at El Villanueva ang shooting para sa pelikulang tumalakay sa isang sensitibong usapin, ang hazing. May mga experience po ako nung college na may mga kwento-kwento, may mga kabatch akong namatay nung time na yon. So, para mapunta sa gantong klaseng storya na yung love of my life is na-hazing, parang mahirap siya, ang hirap i-sink in nun, ang hirap niya absorb. Hindi ko naman ma-judge, pero like, kung kaya nating iwasan, syempre bago naman na yung modern times na ngayon siguro dati, ganun pa yung ginagawa, medyo violent. Kasi hindi naman pain and suffering ang, ang magpo-prove ng worth mo sa isang tao. Bukod kina Derek at El, kasama rin sa cast ang iba pang Sparkle artist, katulad ni Neil Ryan Sese at John Lucas. Nagtutuksuhan nga raw sa set na pagkatapos pahirapan ni John si Ruru Madrid sa Black Rider. Si Derek naman ang pinagbalingan niya ng galit. Nakakatuwa, nagkakaroon po tayo ng mga ganitong pagkakataon na maka-work po natin yung mga talagang leading man ng GMA. Ako, isang karangalan po yun para sa akin na maka-work sila. Samantala, sobrang na-enjoy naman ni Derek ang special participation niya sa GMA Prime series na Pulang Araw. Nag-uumpisa nang lumabas ang totoo naming mission para kay Adelina, which is si Barbie. At kami ni Seth yung parang nag-ano sa kanya.
nag-guide sa kanya na gawin tong mission na to. So, papunta na sa peak ng character namin. Isa pang na-enjoy ni Derek ay ang pakikipagtrabaho niya kay David Licauco na matagal na niyang best friend. Ay, magulo kami. Never na kaming umayos. Minsan nga, gusto ko na magpalipat ng tent kasi gusto ko matulog. Hindi ka makakatulog para dyan si David. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. 5 buwan pa lamang nakakalaya, balik kulungan ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng iligal na droga. Nakatutok si James Agustin. Sa loob ng isang bahay sa barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City, inaresto ng pulisya ang isang lalaki sa ikinasa nilang drug bypass operation. Nakuha mula sa 32 anyo sa sospek ang nasa 40 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 272,000 pesos. Minanmanan natin itong suspect ng mga 2 weeks. And nung napatunayan natin na talagang engaged siya sa pagtutulak, kinasa na natin itong bypass operation. Ayon sa pulisya, malakihan ang operasyon ng suspect sa area ng Novaliches. Hindi rin daw ito basta-basta nagbabagsak ng droga. Ayon sa investigation, yung kanyang mode of payment ay through online payment. So ang tinitingnan natin, yung mga transaction paano? Di pa natin masabi kung face-to-face or online, pero most probably pareho hybrid. Kalalaya lang nung Abril ng suspect dahil sa kasong illegal possession of firearms. Taong 2017 naman na makasuhan siya na may kinalaman sa illegal na droga. Nang tanungin kaugnay sa kanyang pagkakaaresto, wala pong katotohanan yun, sir. may mga nakuha ba droga sa'yo? Wala po. Maharap ang suspect sa reklamong paglabat sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nagsani puwersa ang Japan, South Korea at Amerika para palakasin ang healthcare sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 1.6 billion pesos ang halaga ng unang trilateral partnership ng tatlong bansa. Pagagandahin ng proyekto ang kalidad ng healthcare services at access sa mahalagang gamot at healthcare facilities ng rehiyon. Paigtingin din ito ang healthcare information system at public health financing sa BARM. Tatagal hanggang 2030 ang naturang proyekto. Nakipagsabayan ang ganda ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa global stage. Ang video na yan, patikim sa upcoming collaboration ni Marian sa isang Italian-based makeup brand. Si Yan ang first Filipina ambassador nito. Nakasama pa niya over dinner ang CEO ng company. At present din ang hubby niyang si Ding Dong Dantes. Sa post ni Marian, kita kung gaano sila ka-enjoy sa Milan. Nag-share din si Yan ng mga funny behind the scenes ng kanyang mga ganap doon. Spotted din ang Dongyan sa very sweet while strolling around. At pag-uwi sa Manila, may sweet welcome home surprise para sa Dongyan ang kanilang kids na sina Zia at Sixto. Binuksan na ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na tatawid ng dagat. Paikli nito ang biyahe sa pagitan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mula sa dating 2 oras, 7 minuto na lang ang biyahe sa pagitan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental kung dadaan sa 3.17 kilometer na tulay na ito na nagkokonekta ng 2 probinsya. Yan ang bagong bukas na Panguil Bay Bridge na siyang pinakamahabang tulay na tumatawid ng dagat sa Mindanao. Dahil may 62-ton capacity, pwede ritong dumaan sa 2 lane nito ang maraming uri ng sasakyan, maliban kung mahigit 30 tonelada ang timbang tulad ng malalaking truck. Ginastusan ito ng mahigit 8 bilyong pisong inutang ng gobyerno sa isang Korean bank at ginamitan ng modern Korean bridge technology. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Mas uunlad po ang ating mga negosyo, agrikultura, edukasyon, turismo, kalusugan, investment opportunities
at iba pa. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of Misamis Noon living peacefully, progressively, and happily. Pinag-aaralan ang posibleng pagtakda ng 60 km per hour speed limit sa tulay. At kung maniningil naman ng toll o hindi, ang Misamis Occidental na makikinabang sa tulay, formal namang idineklarang insurgency-free province. We have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. Siyempre, happy. Kuan, daghan ang mga abot nga mga ayuda. Wala na may mga kuan sa amuha, wala na may mga kanang bitaw na ay mga pareha sa una nga na ay mga NPA. Zero talaga po ang NPA dito. Naubos natin to the last man yung lahat ng insurgents dito sa Misamis Occidental. Inabutan naman ng tig 10,000 pinansyal na tulong ang 120 dating rebelde sa probinsya. May tulong pinansyal din para sa mga mahihirap doon at sa mga benepisyaryo ng Tupad program. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Pinangalanan sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ang 5 dating police officials na nais umanong imbestigahan ng International Criminal Court kaugnay ng Duterte drug war. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, sa pagpapatuloy yan ng pagdinig ng Quad Committee dito sa Kamara ay nasala nga yung 2 Filipino lawyers na accredited ng International Criminal Court para tanungin sila kung ano ba yung update naman ng investigasyon ng ICC tungkol sa umano'y extrajudicial killing at pogo sa nakaraang administrasyon. Si ACT Chief Representative Franz Castro ang nagtanong sa kanila kung sino maliban kay dating Pangulong Duterte ang kasama sa tingin nila sa listahan ng mga kakasuhan ng prosecution ng ICC. Narito yung parte ng pagtatanong na iyan sa Quad Committee kanina. Most recently, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court identified 5 possible suspects in the investigation in the crimes against humanity in the Philippines. Foremost is former PNP Chief Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Albayalde, Eliazar Mata, and 2 other names which escape me, Your Honor. Romeo Karamat, yes, Your Honor. The last name is Colonel Edilberto Leonardo. Sorry. So 2 of those who are named as suspects in the document, as of now, it's unverified. In fact, the ICC is looking at a variety of actors, even regional, provincial, and city-level directors in charge of coordinating operations on the ground. The working theory of the ICC, as we know it, Your Honor, is that these killings were under the instruction of a group, in particular the Davao Boys or the Davao Group. Halos buong maghapon na sumentro ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killing, habang ngayon namang gabi ay nagpapatuloy pa, nakasentro naman sa Pogo ang investigasyon dito sa Quadcom sa Kamara. Kaya nakasalang dito ay maliban kay Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, na dating economic advisor ng dating Pangulong Duterte, nandito pa rin si Cassandra Ong at si Alice Go. Nagpapatuloy po ang pagdinig. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mga kapuso, sa ika-4 na pagkakataon, national winner sa Best News and Current Affairs Program category ng Asian Academy Creative Awards ang inyong 24 oras. Pang-siyam na pagkilala na ito sa iba't ibang kategorya mula 2018. Ginawaran din ang parangal ngayong taon ang iba pang personalidad at programa na napapanood sa GMA Network.
Nakatutok si Ian Cruz. Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong pwersa pong nakatutok ang GMA Integrated News. Ang komprehensibong pagtutok ng 24 oras sa barangay Tumay na sinapit ng Kamanava area na nasira ang bahagi sa malawakang pagbahang dulot ng super sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa na pinalubog sa baha ng superbagyong Karina at habagat nitong Hulyo, kinilala bilang national winner sa prestihiyosong Asian Academy Creative Awards. Live mula sa GMA Network. Back-to-back win ito ng inyong 24 oras na national winner din noong nakarang taon sa Best News o Current Affairs Program category. Barangay. importante sa lugar ng kanilang Sa kabuuan, 9 na beses nang nanalo bilang national winner sa iba't ibang kategorya ng Asian Academy Creative Awards ang 24 oras. Naging grand final winner pa tayo noong 2021 para sa bagyong Ulysses coverage. Ibig sabihin, tinalo ng 24 oras ang mga pambato ng Asia Pacific region sa Best News o Current Affairs Program category. Another win din sa GMA Integrated News ang special report ng unang balita na pinsala ng El Nino na panalong Best Documentary Series. Tinalakay nito ang epekto ng matinding init at tagtuyot sa kalusugan, kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Sa ika-6 na pagkakataon naman, kinilala ang kapuso mo, Jessica Soho, na national winner sa kategoryang Best Infotainment Program. Inirang din na national winner sa kategoryang Best Documentary ang Reporter's Notebook, upuan ni EPU. Habang Best Lifestyle Program naman ang Biyahe ni Drew. Gusto mo tumigil ako? Gusto mo sumuko ako? Paano si Mama at Papa? Best Single Drama, Telemovie, Anthology Episode naman ang Sa Puso't Isipan, The Cantillana Family Story Episode ng Magpakailanman. Pinagbibidahan niyan ni Alden Richards. National winner sa Best Screenplay category ang Firefly sa panulat ni GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Wagi rin ang hit family drama na Pulang Araw sa Best Promo or Trailer. Best Comedy Program naman ang Pepito Manaloto, Tuloy ang Kwento. At Best Actor/Actress in a Comedy Role si comedy genius Michael V. Si Dingdong Dantes, Best Entertainment Host para sa Family Feud Philippines. At Best Adaptation of an Existing Format ang The Voice Generations. Kinilala namang Best Children's Program ang I Believe, habang Best General Entertainment Program naman ang It's Showtime. Ang Sparkle Star at Running Man Philippines Season 2 Ultimate Runner na si Kokoy De Santos, wagi naman bilang Best Actor in a Leading Role para sa kanyang pagganap sa Your Mother's Son. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muli, taos puso ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang suporta, gayon din sa Asian Academy Creative Awards. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 89 days na lang. Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.